Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Ready ka na, Nicole? Ready ka na? Wala akong ilaw dito, mga kapatid. Pwede natin ilaw dito. Kaya mo lang may mic, sasabayan mo na lang namin. Ha? Lalagyan ka namin yung mic. Praise, praise. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Sister Tess, kuha ka ng mic. Pastor, hawak ka rin ng mic. Bigay, bayak ka sa. Okay, joke lang. Hallelujah. Praise God. Ready na tayo? Okay. Palakpakan pa natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Father God, patuloy ka namin pinagpupurihan. Pinasasalamatan ka namin, Ama, sa umaga pa lamang, sa buhay, hininga, kalakasan, at pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Tunay po, O Diyos, nakarapat-dapat ka lamang tumanggap ng papuri, pakisalamat sa aming mga buhay. Hallelujah. Ikaw na tapat, ilang, mapagmahal sa bawat isa sa amin. Ama, maraming pong salamat, O Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, patuloy po kami nagpapasiyasat, Ama. Humihingi po kami ng makatawaran sa lahat ng nagagawa ng kasalanan. Father, alam niyo po batid na nilaman na aming mga puso ng aming mga isipan. Tunay po, O Diyos, na hindi kami karapat-dapat sa inyo. Father God, thank you. Ikaw yung Diyos na puno-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Full of mercy, full of grace, full of love. Salamat po ng marami, Panginoon, sa kapatawaran mo. Iginawad mo sa bawat isa sa amin. Again po, Ama. We forgive to those who hurt us or even offended us, Panginoon. Again din po, Panginoon, we also release the blessing upon them. Thank you, Father God, sa oras na ito, Panginoon, sa aming pag-awit. O Diyos, ito'y magiging masama yung handog sa inyong harapan. Maraming pong salamat, O Lord God. Bless, Father, each and every one of us. Ang gagawin ng lahat ng mga anak mo na iunang gawain ito, Lord God. Kayo po magpala sa buhay ng bawat isa. We praise you, Father God. We glorify you. Once again, Father, to you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, we pray. And everybody says, Amen. That guides my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. Singing on my heart, I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all
isang malakpak ng para sa ating Diyos na kumain at pinanalangin mo ang pagkakas. Hallelujah. Father God, sa pangalan ni Jesus, at sa kapangyarihan pakikisa ng iyong banal na Espiritu Santo, muli-muli kaming nagpupuri at magpasalamat sa iyong dakilang pangalan sa araw na ito, sa dakilang araw ito na muli mong pinagkaloob sa amin upang kami magtipon-tipon, papurihan ka, pasalamatan ka, manalangin sa iyo at pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggo nagdaan na lahat kami iyong iningatan, lahat kami iyong pinagpala. At Lord God, yung oras na ito, dalangin ko po, patnubayan mo ko, samahan mo ko, gabayan mo ko sa lahat ng aking sasabihin. At hayaan mo, Lord God, na yung banal na Espiritu Santo, Panginoon, na maging gabay ko sa aking pag-share na yung banal na salita ngayong oras na ito. Hayaan mo po, Lord God, na lahat ng aking sasabihin, maging kalakasan spiritual ng bawat isa sa amin. Sa iyo ang kapurihan, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid. Umaga po. Busog na po ba ang lahat? Sabi ko po kanina sa isip ko, hindi mo na ako kakain ng luto ni Brother Richard dahil akala ko po ay yung sopas na pastang ganyan, hindi ko po yung masyadong paborito. Nung makita ko ngayon bihong sabi ko okay, pagkatapos ng mag-exert kakain, hindi na po nakapigil at paborito ko yung bihong. Hallelujah. Wait lang. Okay po. Ako po ay nape-pressure at sabi ko nila dyan sa akin, baka naman pagkatagal-tagal ng tingin ako. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ang nais ko pong i-share sa inyo ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ay nasa Lucas 14. Kung maaari po, makibukas po kayo sa akin para ating pong basahin. Ano po? 25 to 35. Hindi ko po ito iisa-isahin lahat. Ano lang po? Lucas 14, 25 to 35 po. Okay po. Ang title ko po dito ay The Cost of Being a Disciple. Ano po? Lahat po tayo ay, hindi ko po alam po ito ay na-share na ituro na ng ating mga butihing pastor, pero ito po ay sort of pagbabalik sa ating pananampalataya. So, ang sabi po doon, sa Tagalog po, ang title niya po ay Ang Pagiging Alagad. Sabi po sa Lucas 14:25 to 35, ako po pala hindi ready. Sorry po. (14, 25 to 35). Babasahin ko po. Ang pagiging alagad. Ang title ko po ay The Cost of Being a Disciple. Ang pagiging alagad. Verse 25, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa, at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos ang ilagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y puputyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. Verse 31. O, sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na mauupo upang pag-aralan mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niya
pa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusubo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Asin na walang alat. Sabi po sa verse 34, mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang may ibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi, kaya ito tinatapon na lamang. Makinig ang may pandinig. Hallelujah. The cost of being a disciple. Cost ay kagaya din po ng salitang value, worth. Ano po? Ano po ba ang halaga ng ating pagiging disciple, ng ating pagkakilala kay Kristo, ng ating pagiging alagad sa Tagalog? Four letter words po. C is for Christ as our Lord and Savior. Una po sa lahat po tayo ay hindi basta na lamang lumalim sa pananampalataya na hindi natin muna natutunang buong pusong tanggapin sa ating puso't isipan sa ating buhay ang Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano po? Lagi po natin ipinagpapasalamat at tinatanaw na mo malaking utang na loob na tayo isa sa mga pinili ng ating Panginoon na maging anak niya. Dahil alam naman po natin sa dami ng tao sa mundo, iilan pa rin, hindi ko alam kung may 1% na ba ang total ng buong Christian sa buong mundo. So we should be grateful and thankful always na tayo ay naririto at isa tayo sa mga pinili ng Panginoon at tayo rin ay nagdesisyon na tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating mga buhay. Lagi po natin inaalala kung ano yung power na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ano po? So, C is for Christ and the cross. Ano po? Ang blood of Jesus po, alam natin lahat na yun ang binuwis, yun ang binigay ng Lord upang tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. So, sabi po dito, sa unang verse lang po, hindi tayo magiging alagad. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. So yun po ang unang-una na nakita ko dito na cost, kapalit, halaga, worth, value, para na pagtanggap natin sa Panginoon at tayo naging anak niya, naging alagad niya, naging disciple niya. Ang cost po ang ano pa nga po sa NIV, ang version ko po dito if you don't hate. Kung i-translate mo po siya literal, ano ba, kailangan bang kasoklaman ko ang aking asawa, ang aking anak, ang aking mga magulang? Hindi po yan ang ibig sabihin nun. Ang ibig pong sabihin noon, kung sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus, matututunan po natin at kailangan pong maisapos, mailit sa isip natin na siya lagi ang una, number one, sa ating mga buhay. Amen po? Yun po ang isang halaga, isang cost ng pagiging disciple. Si Jesus po ang number one sa ating mga buhay. Which is, testimony ko po yan, na nung hindi pa po ako nakakakilala sa Lord, number one sa buhay ko si Brother Dante. Okay. First and last boyfriend ko, number one siya sa buhay ko. Talagang sumuway ako sa aking ina at sa aking ama dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Ano po? Mga bata, huwag niyong gagayahin. Bad example. Kasi hindi pa ako Christian noong time na yun. So, sa madaling salita po, yun po ang ibig sabihin nun. Di po ba? Hindi po lahat tayo dito, kasama natin ang ating mga magulang, ating mga kapatid, mayroong isang buong pamilya, pero napakarami pa po nating sa kamag-anak na lang, ano po, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, yun po ang ibig sabihin nun. Sa pagtanggap natin sa Panginoon, ang naging kapalit, ano po, minsan, hindi ka nakakapunta sa mga handaan, kagaya ni Rogiano, ano po, kahit may affair yung kanyang family, naririto, hindi siya nakakapunta, dahil disciple siya
preacher siya, pastor siya. So, doon pa lamang makikita na Jesus is first in his life. Amen po? At ganoon din po sa ating lahat na naririto. So, ang sabi pa po doon, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang pinag-uusapan po natin dito is hindi fake na disciple. True disciple po ang pinag-uusapan natin dito. Kaya po ang sabi ng Lord, ang hindi magpasa ng sariling krus. Ano ba yun? Literal ba na papasarin ang isang krus? Magbibit nga lang ng espesa ang arte-arte ko na. Ang asawa ko natin taga-bibit. Ano po? Ang ibig sabihin po ay kakalimutan natin ang ating lumang katauhan, ang ating sarili, yung ating mga nakagawian, ang lahat ng mga bagay sa ating buhay na hindi pa natin nakikilala ng Panginoon. Lahat po yun ay ating tatalikuran, itatakwil. Dahil nga po, tayo new creation niya sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Wait lang po. So, yun po ang isa sa cost. To die to your old self, your own will, at yung pong pagsisikap natin na araw-araw ay masunod niya natin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Second po is offering our lives to God. Like how Jesus offered His life for us, all mankind. Iniaalay din po natin ang ating buhay, ang ating oras, ang ating bulsa, ang ating pera, ang ating efforts para sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya po tayong lahat ay naririto. At sa araw ng linggo, mas marami po tayong magkakasama magkakapatid dito dahil yun po ay isa sa ating offering sa Panginoon bilang tayo ay kanyang mga anak, tayo kanyang mga alagad. Obeying and long life, sabi po dito, long life submission to Jesus' Great Commission. Pagsunod at habang buhay na pagtupad, pagsisikap na makatupad sa ibinigay ng Panginoon na Great Commission niya sa ating bilang mga mananampalataya. Ano po ba yung Great Commission? Ang Great Commission po ay nasa Mateo 28:18-20. Sabi po doon, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya kumayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, maliwanag po yung utos ng Panginoon sa atin. Great Commission po. Sharing the gospel. Sharing kung ano yung magandang bagay, unexplainable na bagay na naranasan natin sa ating pagtanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng ating mga buhay. Ang Great Commission po ay hindi lang assignment ng mga pastors, preachers, and missionaries. Ito po ay kailangan natin gawin simula nang tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas. Kailangan po natin ipatotoo kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay natin lahat. Amen po? Hallelujah! Sunod po ay serving like how Jesus served. Servanthood as a believer, disciple of Jesus. Sabi po sa Mateo 20:18, sapagkat maging ang anak ng tao, ang Panginoong Jesus po yun, ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Nabasa naman po natin sa Biblia kung paano nagsilbi ang Panginoong Jesus nung panahon siya'y narito sa lupa, sa kanyang mga alagad, sa mga tao. Ano po? Ang example po ng service ni Lord nung siya'y narito pa is yung paghuhugas niya ng paa ng kanyang mga alagad, feeding the hungry people, pagpapagaling ng mga may sakit. Kumbaga,
wala pong kapantay na service yung ginawa ng Lord para sa ating lahat. Lalo't higit po yung kanyang pagsakripisyo ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kasama rin po sa ating pagkatawag bilang disciples of God ay ang sacrifices. Kaya po tayong lahat ay nagpapagal, pumunta ng church every Saturday and Sunday, sa halip na mag-giro. I have nothing against po sa mga namamasyal kasi part din po ng buhay ng tao dito sa mundo, lalo na sa bansang Europa, yung work-life balance. Ano po? At naturalmente lang po na tayo narito, naaagap po natin yung kultura dito. Ano po? Pero it is our matibay na desisyon kung ano ba ang mas uunahin natin. Amen po. So salamat po, palakpakan po natin ang Lord sa buhay natin lahat na narinig po tayo at inuuna natin ang gawain ng Panginoon. So lahat po tayo may sacrifices para sa pagsunod natin sa Panginoon. Testimony ko lang po na unang dating ko po sa Italia 2007 hanggang 2009, nasa Treviso po ako. Yung pagkapunta ko po dito sa Italia ay answered prayer din po. And kasama ko po yung dalawang kapatid ko. Pero kahit po kasama ko sila nung time na yun, ramdam na ramdam ko po yung iba yung kalungkutan. Kahit po ako'y nananalangin, ramdam na ramdam ko po yung iba yung kalungkutan, yung aking pangungulila sa aking asawa, lalo sa aking mga anak. Kasi si Brother dati po, matagal na nagbabarko nung pumunta ako dito. So, sort of, medyo sanay na ako magkalayo kami. Pero yung pangungulila ko sa aking mga anak, ako po ay alas 12 ng madilim araw, hindi pa ako nakakatulog sa pag-iisip sa aking mga anak. Alam niyo po, ako po ay nag-decide na maghanap ng trabaho dito. Ako'y nanalangin. Nagpupuyat ako sa paghahanap ng trabaho dito sa Milan, sa internet. Dahil sa kagustuhan ko po makapag-church. So, glory to God po na ako'y pinagkalooban ng trabaho dito. Kaya ngayon, kasama niyo ako, kasama niyo kami mag-asawa. Kasi, kapag naranasan mo na po yung paggabay sa iyo ng Panginoon araw-araw, yung pag-church every Sunday, hindi ka naman talaga makakali eh. Sabi nga po noon ng inay ko, ano kagang bata ka? Ako pa'y panganay sa amin. Bakit ikaw ay pupunta ng Milano? Bakit iiwanan mo yung mga kapatid mo? Wala ka namang kakilala doon. Wala nang tayo ka mag-anak doon. Bukod sa nag-iisang pinsan dito ni Brother Dante. Bakit ka pupunta doon? Dahil lang sa church ninyo. Sabi ganun ng inay ko. Ninyo, kasi po, ang inay ko ay saradong ano pa po. Alam niyo na. Yun po ang sabi sa akin. Pero, hindi ko po pinakinggan ang sinabi ng aking inay. Nagsubo pa po yung kay Brother Dante. Nasabi ang iyong asawa, pagsabihan mo nga. Pupunta daw sa Milano dahil sa church. Sabi nga niya, ako hindi po talaga nagpapigil. Ang aking kapatid na naghanap ng employer ko dito, pigil-pigil din ako. Hindi po. Sadyang ako'y nagpursige, ako'y nanalangin na makahanap ng employer dito para ako ay makapunta ng J1 Milan. So, salamat po sa Lord. At salamat po sa Lord. So, ayun po. Mahirap po minsan o malimit ang mga bagay na kailangan natin gawin at sundin para sa ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Pero, nasa ating po ang desisyon kung sino po ang ating laging uunahin sa ating mga buhay. Amen po. Sa mga sacrifices po ay ano po, alam naman natin kung ano ang ating binibigay na sakripisyo para sa ating Panginoon. Sabi nga po is, obedience is better than sacrifice, pero part ng ating paglilingkod ang pagsasakripisyo. Buhay na matotoo sa ngayon, ang buhay na ating pastor at Sister Lori. Gaano, alam ko, namimiss nila tayo, maging tayo, namimiss din nila, pero yun ang pagkatawag sa kanila. So, alam naman natin lahat na parte sila lagi ng ating pananalangin. So, ang Lord po ang bahala sa kanila. Amen po.
At ang last po is ito, trust. Trust everything, all aspects of our lives to God as we humbly and faithfully, passionately serve God in His ministry, courageously sharing the gospel to all believers and to all unbelievers with love and compassion. Hallelujah. Hindi ko na ito po babasahin lahat. Sabi po sa Isaiah 26:3-4, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatatag na panindigan at sa iyo'y natitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Hallelujah. Sabi po sa mga awit, 28:7, si Yahweh ang lakas ko at kalasag, tiwala ko'y sa Kanya nakalaga. Tinutulungan niya ako at pinasasaya, sa awitin, pinasasalamatan ko siya. Sabi po sa Jeremiah, wala. Okay po, last na po ito. Sabi po sa Jeremiah 17:7-8, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang taglinid, sapagkat mananatiling luntingan ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong at patuloy pa rin itong mamumunga. Hallelujah. Roma 15:13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukan ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang magpumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi po sa Lucas 14:33-34, ayun na po yung about sa Sol. Opo, si Saul. Mabuti ang asin, ngunit ang asin ay mawala na ng alat. Paano pa ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang bibigay sa lupa o kahit sa tambakan man dumi. Kaya ito'y tinatapon na lamang makinig ang may pandinig. Ang revelation ko ito sa akin ay ang ating buhay ay walang saysay kung wala tayo sa Panginoon. Yun po yung pinaka maikli na pagkaunawa ko sa salitang ito. At ang isa pa po ay kailangan po natin laging manatiling maalat bilang mga Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon. In a sense na hindi po tayo po pwedeng parang maging mainit, maging malamig. Lagi po natin panatilihin ang ating pagiging maalat nang sa gayon patuloy ang paggamit natin sa paggamit ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Conclusion na po mga kapatid. Salamat po sa pakikinig. Sabi po sa Marcos 16:16, ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Medyo mabigat po. So, kaya po ang utos po sa atin ng Panginoon ay Great Commission. Share the gospel. I-share po natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa-tao. Lalo't higit, huwag po tayong maghihinawang manalangin. Kasi po, ako po ay tumanggap sa Panginoon, high school lang pala po ako. Una po ako nag-church, buntis po ako sa pangalawa kong anak. Si brother dati po ay nasa barko. Pasalamat po ako sa Lord na nag-church ako
high school hanggang, sa bagay, hindi naman po malaki yung difference nun kasi maano na ako ng kasawaan ko. High school, tapos may anak na po ako nung pagkatanggap ko, lumipas ang ilang taon, saka pa ako ng-church. Pasalamat po ako sa Lord na may asawa na ako kasi po nagkataon. Malamang po na kahirapan din ako kasi saradong andado nga po ang parents ko. So, bilang anak ng mga magulang na gano'n, na-imagine niyo po kung gaano kahirap magpaalam na inay, papa, mag-church ako. So, salamat po. Lagi pong perfect time ng ating Panginoon. Hallelujah. The more we understand God's call in our lives, the more likely we are to hear His guidance each day. Ang pagiging alagad, ang pagiging disciple, yun po ang God's calling sa bawat isa sa atin. Sabi nga po, may kanya-kanya tayong gifts, may pastors, preachers, evangelists, teachers, kung tayo po ay maraming pagpapala, pwede rin po tayong gamitin bilang pagpapala financially sa ministry. Napakarami po natin maliliit mula sa maliit hanggang sa malaking bagay na kaya at pwede natin gawin para sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. 1 Samuel 12:24. Subalit matakot kayo kay Yahweh, manatili kayo tapat sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa atin. Yun lang po. Sa Diyos po ang kapurihan. Sa salamat. Sa Panginoon Jesus. Amen. Glory to God po sa buhay ni Sister Just. At nakaka-amaze po yung exhortation. Isa sa pinakamahirap talaga ay yung pong 14:26 na ito na binasa ni Sister Just about the family. Kasi pag sinabi natin family, nababago yung puso ng isang tao. Ng magulang, ng anak, ng kapatid, at ng pamilya. Doon nagkakameron ng jealousy ng Diyos about the heart of a parents in the family. Kasi pagdating na implementation ng commandments ni God para sa mga disciple, doon nahihirapan tingnan ng Diyos kung they are faithful or not kapag pumasok na ang pamilya. Alam niyo po na ibig ko sabihin? Kasi sabi dito, kapukutan mo ang iyong asawa. Sabihin nyo nga ng literal, Pastor John, kinapuputan kita dahil sa Diyos. Di po ba, parang, ano sa Mr. Lord, tigil ka nga dyan. Parang masakit, di po ba? What is the right term? Hate your husband, your wife, children, nanay, tatay. Napakasakit noon. Kasi gustong itama ng Diyos. God makes His family, His own family, na gusto niya buong pamilya nyo inclined doon sa family niya. May isang batas, may isang utos na ibibigay ang Diyos na hindi aari sa batas ng pamilya. Nagigets yung ibig sabihin? Because yung law in the family, together with the love of the parents, makakancel yung mawawala lang yung. But the love of God in His law, doon palang magkakameron ng tibay ang sinasabi, mga anak ko to, sumunod kayo sa akin. Ito po ang gusto ko sa buhay nyo. Ito ang gusto ko sa pamilya nyo. So that your family, together, kasama yung kanyang mga anak na naglilingkod sa Diyos, na disciple, iisa ang prinsipyo sa isip nila. Iisa ang sinusunod nila. Kasi wala namang pagkakaiba pagdating ng commandment ni God, pagdating sa commandment ng family. Mahalin mo ang Diyos. Pangalawang nanay at tatay mo o asawa mo, nandun pa rin ang love, pero pagdating ng pagmamahal sa Diyos, uunahin talaga. Pagdating sa mga scriptures according to God, the laws of God in the family, napakaganda nga sa mga bata, di po ba? Honor your parents and I will give you long life. Napakahaba ng servisyo nun, di po ba? Kay Abraham, blessed and you will be blessed in his family. From his generation hanggang generation natin, bit natin yun. Ano po? Napaka-value po talaga a word ng isang disciple
sa mata ng Diyos. Kasi ito yung mga anak niya na magpapatuloy at nagpapatuloy para sa lahat ng gusto niyang ipatupad sa mundong ginagawa natin. How much more kung wala tayong value dito sa mundo to? Wala tayong ginagawa. Ano na kagad? Stop na kagad ang lahat ng ito. Kaya there were many churches, different churches sa mundo. Kalat yan. Walang tinitingnan ng Lord na OGA, walang ganyan. No. Lahat ng churches who believe in God, who believe in Jesus Christ, at sumusunod sa Kanya, minsan nga, tingnan niyo po, kasi napakaganda ng panuntunan ng Diyos. I am a believer, he is unbeliever, but God looks in their hearts. Sipin niyo. Minsan makikita niyo, kahit anong sitwasyon, bakit ganon? Kay God kaya galing yun, pero wala namang ginagawang, nakikita ang ginagawa silang masama. Pero, pinagpapala. Pero, ang buti ng puso nila. Saan magagaling to? Ay kabutihan na nasa puso nila, di po ba? Kaya lang, may mga sinusunod tayo, according to the Bible, na yun ang tama natin gawin. Yun ang dapat natin sundin. Siguro yung sinasabi ng Diyos, yung mga taong hindi pa lubos na nakakaalam sa kanyang salita, sila yung mga mamampa na tinatawag ng ganito. Pero tingnan niyo po yung mga tribes na hindi pa nakakakilala sa Diyos, pero isang not actually the Word of God, but believe in God, meron sila. Isang luhod nila dyan at kailangan ng tubig sa kanilang lugar, inuulan. Saan ang gagaling po yun? Sino magbibigay nito? Di po ba? Kaya ang Diyos hindi nagme-measure how long or yung term of being a Christian o gaano ba karami ang alam ng isipan o puso mo. Ang importante kay God, yung puso mo nasa Kanya. At yun ang pinaka-basis ni God. At nakakatuwa po sa ating panahon ngayon at ang init na po. Normal talaga po yun, sabi nga ni Sister Jazz, pag talagang August, we already know about, kumbaga, sa mga OFW, especially sa Europe na po. Meron talagang time sa gagala, ganyan, ganito. Totoo po yun, kasi part yun eh. Yung in 11 months, yung one month lang ng August, doon lang talaga nakakalabas lahat ng mga kapatid natin na po. And napaka-open po sa ganyang bagay. Kaya lang magpa-schedule kayo. Nang halimbawa, hindi ako pwede ng ganyan, ganito. Okay yun. Wala akong ano doon, normal yun. At para pagka ako'y nagbakasyon, 10 buwan din, normal yun. Para 10 buwan, no? Ano nga mga 10 buwan? Totoo yun kasi napakahirap tayo kumuha ng vacation, lalo na tayo ng mga amo. At only month lang na kung pwede natin hingan ay ang August kasi wala lahat sila. Pero yung mga normal months natin or days natin, hindi talaga po pwede. Kaya nakakamiss din naman na magka-meron ng bakasyon. Nasa bakasyon na po ba kayong lahat? Amen. Glory to God. At pag yung weekdays, saka kayo mag-gala, Sabado at saka Linggo, dito lang kayo. Baka maiwanan niyo ako mag-isa. Nakakalungkot din naman po yun. Panalangin natin yung mga kapatiran natin na nasa mga amo, kasama ng amo, and at the same time, yung may mga weekend outdoor, ipapray natin. At yung mga kasama natin na hindi pinayagan ng amo na nag-back out sa atin sa lago, we do hope to 1 week na to, maka-recupero pa sila, payagan pa sila ng amo nila para makasama natin. And we have to pray also na pray siya na makapagpapagtest datalos ang mga nandoon. Tayo po yung mananalangin at patuloy natin itaas din ang ating Jesus Collective Milan, Brescia, and all Europe, together with the pastors na talagang tinalaga doon. Tayo po tumayo. Hallelujah. Palakpakan natin natin Diyos. Hallelujah. Pasok po sa tabi. Bibili na si Brother Eric ng ganyan. Nalalagay. Pastor, dito ba tayo? Tatlo tayo na mag-uubos ng panalangin. At nakasagot na lang mga nandiyan sa I will start the prayer. Pastor, tayo susunod. Pastor, close the prayer. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa araw ito. Sa patuloy, O Lord God, na kalakasan na pinagkakalog sa amin sa gitna ng
tempo na meron dito sa Europa. Subalit, O Lord God, pagising namin sa umaga, talagang physical na kalakasan pinagkakaloob sa amin. Salamat sa hininga, O Lord God, na patuloy yung pinagkakaloob sa amin araw-araw. Salamat po isang pagpapala to sa mga lingkod mo, sa mga anak mo. Patuloy namin kayong itinataas, Father God. Patuloy namin kayong pinasasalamatan. Bago po kami lumapit sa inyong paanan, kami po ay nagpapakumbaba. Hallelujah. Humihingi po kami, O Lord God, ng paglilinis ng aming puso, ng aming isipan, at ang paghuhugas ng banal na dugo ni Kristo simula ulo hanggang paanan, kasama ang puso at isipan, upang, O Lord God, kami mga lingkod mo, maging karapat-dapat na tumulog sa inyong harapan. Kasama ang matatapat mong mga anghel, O Lord God, na siyang magpapanik-panaog, O Lord God, magdadala ng aming mga idudulog sa oras na ito sa inyong paanan. Ano mang gawa at plano ng kaaway sa apat na sulok na lugar na ito, sa higpapawid, O Lord God, pinuputol namin ito sa pangalan ni Jesus. Lord God, pati mo po, O Lord God, ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Tunay nga wala kaming magagawa kung di mo kami sasamahan. Kayong Diyos namin noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na dakilang aming pinananampalatayanan. At sa lahat ng pagkakataos kayo, ang Diyos na aming pinananalanginan. Father God, salamat. Sapagkat naniniwala kami, O Lord God, na isa dalawa ng katipon sa lugar na ito, kayo nakatunghay sa amin sa oras na ito. Naniniwala din kami, O Lord God, hindi lamang ang kapangyarihan mo maranasan namin, yung pagpisa ng banal na Espiritu sa amin, O Lord God, sa aming pananalangin upang kami udyukan sa lahat ng bagay na ipapanalangin namin sa araw na ito. Ang kalakasan, O Lord God, ang kapangyarihan mo, O Lord God, ay sumaamin at maranasan ng bawat isa sa amin na narito sa inyong templo. Ang templong ito, O Lord God, ay sa inyo. At hindi mo hahayaan sa oras na ito anumang distraction ng kaaway, pinuputol namin sa pangalan ni Jesus. Bagos lahat ng mga anak mo na narito, na kasama namin na nanalangin, Father God, sama-sama nagkakasundo, O Lord God, upang ihayag sa inyo lahat ng idudulog namin sa araw ito. Father God, idinudulog po namin sa inyo itong inyong church na ito, itong templong ito, ang Jesus Lord Interval Church Milan. Naniniwala kami, Father God, kung paano mo kami pinagpapala. Lahat, O Lord God, hallelujah, na dadaloy dito, dadaloy din sa lugar ng Brescia. Itong bansa, itong lugar ng Brescia, O Lord God, hallelujah, sa oras na ito na dinudulog namin sa inyo, hindi lamang banal na Espiritu mamuna. Lord, na makapangyarihan mong kamay, iniuunat mo sa oras na ito sa lugar na iyon. Sa pamamagitan ng mga lingkod mo, O Lord God, na napunta doon, pagpapalain mo ang kanyang buhay, O Lord God. Magiging daan siya, O Lord God, upang pagpalain lahat ng mga tao na nandoon. Pagpapala ng salita, pagpapala ng pinansyal para sa inyong lingkod nito, upang maranasan ng mga taga-Brescia, O Lord God, ang pagpapala. At naniniwala ako sa oras na ito, O Lord God, sa paghipo mo sa kanilang mga puso, mauunawaan nila, maintindihan nila yung salita na nanggagaling sa inyo. Naway maging open ang bawat isa sa kanila, O Lord God, upang basahin, O Lord God, ang mga salita mo sa Biblia, ang mga mautusan mo sa Biblia, ang lahat ng pangako mo sa mga anak mo na maniniwala at mananampalataya, ang lahat na nagtataas ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi lang pagpapala, lahat sila ay makakalaya kung saan, O Lord God, tingin po ng kaaway, binukulot para hindi makalaya, subalit sa pagkilala nila sa Panginoong Jesucristo, ipagkakaloob mo yung kalayaan sa kanilang lahat. At naniniwala kami, Father God in heaven, yung lugar ng Brescia makakangkay po yun sa pamagitan ng inyong abang, ng inyong butihin, Pastor, O Lord God. Hallelujah sa buhay ni Pastor Arnie, ni Sister Dory, O Lord God, na ginagamit po sa lugar na naroon. Show unto them, O Lord God, not only your power, Father God, the blessing, and they are be blessed, O Lord God, sa lahat ng taga-Brescia. Patuloy, O Lord God, na dumaloy sa kanilang buhay, O Lord God, na nanggagaling sa inyong pagpapala na magamit niya sa buong Brescia, O Lord God. Pagpalain mo, O Lord God, hallelujah, mga labi at kamay ng iyong pastor na ito. Sa lahat na umutawi sa kanyang labi, sa pagkulit ng kanyang kamay, O Lord God, maranasan, maramdaman ng taga-Brescia, O Lord God, ang kapangyarihan na nagagaling sa inyo.
Idinudulog ko lahat ng pamilya na nandoon, O Lord God, sa lugar ng Iglesia. Ngayon pa lamang, Father God in heaven, ang puso nila, O Lord God, mararamdaman nila, O Lord God, ang lahat, O Lord God, hallelujah, ng paghipo mo, pagyakap mo sa kanila. Bawat pamilya, O Lord God, makapagte-testimony na kayo ay buhay, makapangyarihan, kayong Espiritu na dapat panunangin. Naniniwala kami, Father God, na itong presya na ito, na ginawa mo, O Lord God, na inyong templo, bilang panibagong anak ng Milan, O Lord God. Kung paano mo kami tinuring na tunay na anak, O Lord God. Kung paano kami nakaranas sa lugar na ito na meron kaming amang tinatakbuhan, nilalapitan. Ganoon din ang presya, O Lord God. Ngayon pa lamang sa kanilang mga pananalangin, O Lord God, maranasan na nila, O Lord God, na meron silang tinatakbuhan, meron silang ama, O Lord God, na lahat ng oras pwede nilang lapitan. At naniniwala kami sa lahat ng iyo, Lord God. At Lord, sa lahat ng mga disciple, leaders na itatayo mo sa lugar na iyo, Lord God, yung halaga, makita sa buhay nila. Yung alak, O Lord God, hallelujah, nawa kung paano sila sa unang araw na kakilala hanggang sa matapos ang journey nila bilang isang Christian, O Lord God, nandun pa rin, O Lord God, yung alak na meron sila. Katulad, O Lord God, ng mga anak mo na narito, kalakasan, O Lord God, i-restore mo sa buhay ng bawat isa kung paano ang mga anak mo ginagamit dito sa Milan. Ganun mo, O Lord God, na patuloy at patuloy, O Lord God, hallelujah, nasasamahan sa bawat hakbang, sa bawat paglilingkod ng bawat isa sa amin, O Lord God, nandun kasama namin kayo. Hindi mo kami iiwanan sapagkat itong templong ito ay sa inyo. Amen. Hindi mo hahayaan, O Lord God, hallelujah, na may mawalang isa, dalawa, tatlo, doble, triple nito kapalit, O Lord God. Yes, Lord. At naniniwala kami, O Lord God, patuloy mong ginagabayan, O Lord God, ang ministeryo dito sapagkat narito, O Lord God, nakikita kung paano kayo kumikilos, paano kayo nararamdaman sa templo ito. At kayo lamang, O Lord God, ang aming itinataas. Wala kami, O Lord God, pinapupurihan, kundi kayo lamang. Lord, maraming salamat. At kayo din, O Lord God, sa aming worship team, Father God, yung worship leader namin for tomorrow, hallelujah, Father God, yung backup namin, yung musician, nawa, kasihan nawa sila, O Lord God, ng Espiritu, ng banal na Espiritu, O Lord God, upang sa pag-aawitan pa lamang nila, O Lord God, mataas na ang pangalan mo, maranasan na namin, O Lord God, ang kapangyarihan mo at marinig namin, O Lord God, sa araw na bukas, sa worship team, O Lord God, mas maraming mag-minister, maraming mag-deliveran sa pag-aawitan pa lamang. And even, O Lord God, sa lahat ng tatayo sa araw ng bukas, sa opening prayer, tithes and offering, O Lord God, even, O Lord God, sa closing prayer, at ang abang yung lingkod, O Lord God, na magkahayag ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, tinataas namin sa inyong aming buhay. Wala kaming magagawa kundi nyo kami sasamahan. Ano yung my lips, O Lord God? Hallelujah, patuloy sa oras nito, O Lord God, pinapaubaya mo sa inyong lahat ang araw ng bukas. Samahan niyo po kami. Gawa, O Lord God, maranasan namin ang kapuspusan sa lugar na ito, ang kalwalatian sa lugar na ito. Kayo ang manguna at patuloy, Father God in heaven. Even sa lahat ng mga J1 family na may karamdaman, ngayon pa lamang, sa pagkunat ng inyong makapangyarihan kamay, O Lord God, ipinapatong mo sa ulo ng mga anak mo, O Lord God, na may karamdaman at para rin silang kagalingan sa pangalan ni Jesus. At patuloy, O Lord God, na kayo manguna sa kanilang buhay. Ano man ang nagla, inihingi namin ang pakatawaran upang maranasan nila ang tunay na kagalingan. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Idinulubin po namin sa inyo ang men's ministry, women's, hallelujah, ang children, ang youth, ushering, sa production, Father God in heaven. Patuloy na kayong manguna, O Lord God, sa buhay ng bawat isa. At naniniwala kami, O Lord God, yung samahan, yung unity ng bawat isa, ng mga leaders, facilitators, O Lord God, and even, O Lord God, sa lahat ng member, yung collaboration for your ministry, makikita, sasamahan mo lahat ng ito. At patuloy, O Lord God, sa oras na ito, ano pa man ang aming gagawin, idinudulog po namin sa inyo, and after the prayer meeting, yung practice pa ng music, and even, O Lord God, sa dedication of bahay ni Sister Glenda. Hallelujah. Patuloy na kami yung samahan. Ano man, O Lord God, ang mangyayari sa bahay ngayon, ito ay kagagawan nyo,
At kayo lamang ang pinapaubayan natin sa inyong lahat ng ito, O Lord God. Ano mang mangyari sa bahay ngayon, at naniniwala kami, sasamahan niyo po kami, O Lord God, para sa kapangyarihan niyo at kapurihan niyo sa lugar na iyon. Father God, maraming salamat po at lahat po ng aking dinulog sa oras ito, si Gado po ito ng Banal na Dugo ni Cristo. And we give you back God's praise, thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, church. Patuloy natin pasalamatan ng Diyos. Hallelujah. Father God, patuloy po namin idinulong, Father God, ang buong GA1 Europe. Lord God, GA1 Milan, GA1 Rome, Panginoon. Hallelujah. At lahat ng mga sa GA1 Acacia, Panginoon. Father God, I pray na patuloy, Panginoon, na maranasan nila, Panginoon, ang kapangyarihan, Lord God. Lord, kung gano'n po kayo kumikilos dito sa Milan, kikilos din po kayo, Lord God, sa GA1 Rome, Panginoon. Hallelujah, sa lahat pa ng mga churches doon, sa pangunan ni Repanji, O Lord. Pastor Peng, hallelujah, Pastor Cedric, O Lord God, at sa lahat pa ng mga pastors na hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Father God, patuloy yung glory and your glory, Lord, Father God, ang maranasan nila. At kayo din po, Panginoon, sa buhay ni Jerry, sa Amsterdam, O Lord God, sa buhay ni Pastor Albert, sa lahat ng kanilang mga associates, Pastor, Panginoon, that you will bless them mightily, Father God. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Jerry, O Lord God, bilang siyang overall pastor namin, Panginoon. Na natin po, Diyos, hallelujah, ang kanyang pagsuporta sa lahat ng mga churches here in Europe, Panginoon, that you will continue to bless them, Father God, maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon, na kung saan man siyang dako dinadala, Father God, nadalangin namin, Panginoon, patuloy na pag-iingat niyo po sa inyong mapagpalang kamay, Lord God. Hallelujah, that you will never leave him nor forsake him, Panginoon, maging sa GA1 Germany, sa Pangunan Republic, Lord God, that you will bless, Panginoon. Hallelujah, maging ang kanyang mga associates, Pastor, Panginoon, Lord God, na kayo po magpapala sa buhay ng bawat isa, sa buhay ni Reba Ben ng UK, Panginoon, hallelujah, na patuloy na pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang buhay, maging sa kanyang asawa, sa buhay ni Pastor Jeff, Panginoon, sa kanyang mga associates, Pastor, Father God. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Lord, na patuloy na nakikita, Lord God, ang kapangyarihan mo sa JA1 UK, Lord God. At kayo din po, Diyos, nakikilos kayo sa JA1 Liverpool, Panginoon, sa pagmulan ni Reba Well, Lord God. Salamat po ng marami, Panginoon, sa buhay ng mga reverend na ito, Lord God. Kayo din po, Lord, hallelujah, sa buhay ni Pastor Marcel ng Spain. Father God, that we pray, Panginoon, ang kanilang buhay, Lord God, hallelujah, nakita niyo po, Panginoon, Lord, ang kanilang pagpapagalo, Lord God, na patuloy na maranasan nila, Panginoon, your goodness and your mercy, Panginoon. Hallelujah, maging sa lugar ng Barcelona, Panginoon, sa Spain, Lord God. At kayo din po, Lord, na patuloy din po namin idinudulog, Lord God, ang JA1 Milan, Panginoon, sa pamumuno ni Reggiano. Lord God, salamat po, Panginoon, sa pastor namin ito, Lord God, sa reverend na ito, na kung saan, Lord, na nandun yung kanyang pagpapagalo, Lord God, na alam mong batidan lahat ng kanyang pangangailangan. At salamat po, Panginoon, dahil hindi mo siya pinagkukulang sa lahat ng aspeto ng kanyang pamumuhay. That you will continue to strengthen him, Father God. Guide him, Panginoon, kung saan mo man siya dinadala, O Lord God, na nandun yung ang pag-iingat niyo po, Panginoon, sa kanyang buhay. At alam niyo po, Ama, ang desire ng kanyang puso, Panginoon. Ang desire na makasama niya ang kanyang pamilya rito, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, Panginoon. Father God, hallelujah, that it shall come to pass, Panginoon. Mag-i-even in our declaration, Father God, hallelujah, na patuloy niyo po sila pag-iisahin, Panginoon. And we ask this, Father God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ganyan po, Lord God, ang nulahos na ito, Panginoon, na kanilang inihintay, Father God. Hallelujah, hindi marirelease na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Lord God, salamat po, Panginoon. Hallelujah, at maging here in JA1 Milan. Lord, na lubusan po kami ng papasalamat, Panginoon, na nandun yung kanilang full support, O Lord God, sa JA1 Brescia, O Lord God. At salamat po ng marami, maging sa buhay ng mga kapatiran dito, Lord God, na kung saan patuloy namin nababasa ito sa iyong mga salita, Panginoon, hallelujah, sa Thessalonians, O Lord God, maging sa Acts, Panginoon,
Lord God, salamat po, Lord, maging sa mga Colossians, Lord, yung mga salita mo, Lord God, sa buhay ng aming mga kapatid na ito na ginagamit mo para ipagpalain ang lugar ng Brescia, Lord God. And I do believe, Father God, hallelujah, na kung gano'n po kayo kumikilos, Lord God, sa Milan, Panginoon, kikilos din po kayo, Lord God, na tremendo sa lugar na yun sa pangalan ng Panginoon Jesus Christ. And I do believe that, Father God, hallelujah, dahil kayong sentro ng ministeryo ito. Lord God, at salamat po, Panginoon, mag-isa every Sunday, Father God, na kung saan kami nagbibiyahe, Panginoon. Lord, hindi namin tinitingnan yung pagod, Lord God. Ang tinitingnan namin, Panginoon, yung paano kayo kikilos sa lugar ng Brescia, Lord God. Na I do believe, Panginoon, na natin ay matatapat at masusugin mong anghel, Father God, na siyang maggagabay at mag-iingat sa aming mga buhay, Lord God, sa oras ng aming pagbibiyahe. Even, Father God, sa aming sasakyan, Panginoon, at salamat po ng marami, Panginoon. Hallelujah. And I thank you, Father God, sa oras na ito. Lord, sa buhay ng aking mga kapatid nito, Lord God. And I thank you, Father God, hindi maiksi yung kamay to reach them, Panginoon, at patuloy na mabuksan, Lord God, ang puso, Lord God, ng leadership sa JA Brescia, Panginoon. Hallelujah. Salamat po ng marami, maging sa kanilang mga prayer requests, sa lahat ng may mga sakit karamdaman. Ama, salamat po, Panginoon, maging sa buhay ng kapatid ni Sister Buwani, Panginoon, and kanyang sa buhay ng kanyang kapatid, O Lord God, na dinedialysis, Panginoon. And I pray, Father God, hallelujah, that you will provide everything, Panginoon, sa buhay ng aming kapatiran nito. And I pray, Father God, ang maranasan nilang ang kagalingan at ang kalakasan na nagmumula dyan sa inyong kaharian. Ama, maraming pong salamat po, Panginoon. Hallelujah, at maging sa buhay ng Bishop Art, O Lord, sa buhay ni Apostle Art Gonzales. Lord, salamat po ng marami, Panginoon, sa aming apostol na ito, Lord God. Salamat po, Lord God, dahil nang nakikita namin, Lord God, yung kanyang pagpapagal, Lord, sa ministeryo yung pinagkatiwala mo po sa kanya. Lord God, siya yung nagiging example sa amin, Panginoon, kung gano'n po kami sumunod sa inyo. Hallelujah, na patuloy, Lord God, that you will continue to strengthen them, Panginoon. Ang patuloy na pag-iingat niyo po, Panginoon, sa inyong mapagpalang kamay. Maging po sa dako ng mundo, Panginoon, mo sila dinadala natin, Lord God. Hallelujah. Ang pag-iingat niyo po sa kanilang mga buhay, maging sa kanilang mga sinasakyan, ito may panghimpapawid o panlupa, Father God, na natin ang pag-iingat niyo po, maging sa buhay ni Redley, O Lord God, hallelujah, sa buhay ni Pastor Ramey, Panginoon, bilang siya nagiging katuwang, O Lord God. And I pray, Father God, na natin ang patuloy na pag-iingat niyo po sa kanilang mga buhay. At salamat po ng marami po, Panginoon, hallelujah. At maging sa lahat ng mga churches nationwide and worldwide, Father God, and even ng mga pastors, Panginoon. Hallelujah. Father, and I pray, Panginoon, Lord, make your face shine upon them and be gracious unto them, O Lord God. Turn your face towards them, Panginoon, and give them power, anointing, and peace, Panginoon, na nagmumula dyan sa inyong karin. At salamat po ng marami, Lord God, sa kanilang pagtugon, Panginoon. Truly, Father God, it's not easy, Lord God. But Father, thank you by your grace, your mercy, Father God, nakakatayo kami dahil ito sa kapangyarihan na nagmumula sa inyo, Father God. At salamat po sa lahat ng mga pastors, reverend, Panginoon, na tumugon, Lord God, sa kanilang pagkatawag, Panginoon. Hallelujah, na nakatatayo lamang sila dahil sa inyong biyaya at awa at habag lamang. Maraming pong salamat po, Panginoon. Hallelujah, minsan pa sa oras na ito po ang aking dalangin. I seal and covered with the blood of Jesus. And Father, once again, to you all the honor and glory and thanksgiving. In Jesus' name I pray. And everybody says, Amen. Panginoon, salamat po, Lord God, sa umaga na ito na ibigay sa bawat isa. Salamat, Lord God, na alam mo ang aming buhay, ang mga pangipak, Lord God, dito sa iyong lugar, sa iyong ministeryo, Panginoon, upang manalangin, upang makinig ng iyong banal na salita at patuloy, Lord God, na tinataas namin sa iyo ang aming mga buhay. Salamat, Lord God, dahil patuloy at patuloy na ikay kumikilos, ikay may ginagawa sa aming mga buhay. At sa oras na ito, Lord, we know, Lord God, patuloy na kami, Lord God, ay mas lalalim pa, mas tatatag pa sa paglilingkod, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, at patuloy na magamit ang aming buhay para lamang sa iyong kapurihan. Gamitin mo ang aming buhay, Lord God, to share your word, upang magdala, Lord God, ng marami pang tao, upang tanggapin at kilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, for the opportunity and always giving us the privilege, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa at maging sa lahat ng aming mga pinanalangin, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, ibinigyan mo na po ito ng katutunan. Salamat, Lord God, dahil ang buhay namin blessed. We
we are favored, Panginoon, at lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa ay pagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Lord God, sa iyano ng iyong banal at makapangyarihan dugo, ang bawat panalangin, even, Lord God, ang aming mga personal na panalangin. At ito, Lord God, itinataas namin sa iyo. Sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sige po, tas po natin ang dalawang kamay, sumati na wawalang na pag-ibig dito sa mga, ang patuloy na pagpapala ng Diyos na at ang walang bumpay na pagkikipisan sa ating Espiritu, tayo ay hahayo at lalabas sa lugar nito ng pag-iingat ng ating Diyos at daladala natin ang pagiging tunay na value ng isang lingkod ng Diyos. Maraming po salamat at you alone, the highest praise. Thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen.